Hello mga kaibigan, mga clerk, mga sir, mga ma'am sa ating mga hospital, sa atong mga birthing clinic. Andito naman tayo, mag-upload na naman tayo sa statement of account para sa MCP01 na may second case rate na IOD insertion. So, paano ba yan pag-fill up, mga ma'am at saka mga sir, no? So, again, ito ang statement of account natin, no? Mother's Birthing Clinic. Then, yung address po is sa Carmen Cagayan de Oro. Yung admission po dapat nag 24 oras or more para mabayaran yung claims. Hindi pwede na less than 24 oras kasi ma-denied yung claims ninyo. Kaya kailangang tandaan palagi more than 24 hours dapat ang admission. So, ganito po, yung first diagnosis natin, PUFT, no? Yung full term, dahil yung second diagnosis natin, IUD insertion. Yung first case rate natin is MCP01. Ang big sabihin na ito ay yung MCP01, ito ang RBS ko na ginagamit, no, para pag-claim sa PhilHealth na mayroong prenatal at pagpanganak at saka postpartum care. Then ito namang second case rate is 58300. Ito naman ang RBS code sa IOD insertion, no? Then ito ganito pag fill up sa inyong statement of account, itong first case rate ang MCP01. Hindi pwedeng magkabaligtad. Dapat MCP01 ang first case rate na ang sa facility is 6,240. No? Then sa professional fee sa midwife sa MCP01 is 4,160, no? Then total of 10,400. Then for IOD insertion naman, dapat siya nasa second case rate. Hindi pwedeng gagawing first case rate ang IOD at second case rate ang MCP. Hindi pwedeng magbaligtad. Hindi mabayaran ang claim ninyo. No? So, yung second case rate dapat dito nakagalagay ang IOD insertion. No, magkano ba ang amount sa facility? 1,560. Then sa professional fee, 1,040. A total of 2,600. So ganito po ang presentation, no? Ito ang first case rate na MCP01. Then sa second case rate, IOD, no? Ganito ang presentation. Then, ano bang gagawin natin sa actual? So sa actual charges, i-combine na natin yung lahat, no? So halimbawa, ang drugs and medicine, room and board, lagyan natin ng 1,000 dito, room and board kasi nga nanganak yung pasyente, no? So ang dito sa supply gawin na lang nating 1,800. So dito sa room and board, gagawin ito 1,000 or depende na yan sa inyo, no? Depende na yan sa inyo. Hindi pwede naman yung hindi naman yon kailangang iano pa. So, room and board 1,000 plus drugs and medicine 2,000, laboratory 1,000, so operating room fee 2,000, supplies 1,800. So magkano ba yan? 1,000 plus 2,000, that is 3,000, plus 1,000, that is 4,000, plus 2,000, that is 6,000, plus 1,800, total of 7,800 sa facility. Then, a total of 5,200 sa professional fee. Grand total po is 13,200. Kung lalagyan ninyo dito ng 4,160 dito sa actual charges, ibabayad ng PhilHealth is 4,160 lang. Kaya dapat equal ang amount, no? Or more than itong actual charges ninyo para walang slash na mangyayari. Then again,
Dito po, dapat mayroong pangalan si billing clerk, then signature, then date sign. Halimbawa, February 16. So, 2/16/2024. No, ilagay natin dito. No, ilagay natin. Oh. So, ito naman, date sign dito sa pasyente, 2/16/2024. Ganito lang ang pag-fill up, no? Sa first case rate sa may IUD insertion, yung pagkatapos ng pagpanganak ng pasyente ay ginagawa yung IUD insertion. Ito, ganito lang ang pag-fill up. Kaya, para good inyong claims, hindi ma-denied, hindi ma-RTH. So, ang full din ang pagbabayaran ng PhilHealth na 13,000 pesos. Ganito ang presentation. So, yan po mga ka-sir, mga ma'am.